Sa lahat po ng tao, ayaw ko yung demonyong tao. Biruin nyo matanda na, pinakidnap pa. So, napakagalang po natin sa matanda. Sinira po nitong Bongbong Marcos na to, putak na ka talaga. Sinira mo. Pinalibing yung tatay mo na walang nakagawa, pero ang ginawa mo doon sa nagpalibing sa tatay mo, papatayin mo doon sa daig. Mga kababayan, huwag na po natin paabutin na may mangyari sa dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Bukas po sana magkaisa tayo, anumang kulay mo, ay sana labanan po natin ang katiwalaan sa gobyerno. Nakakaawa, yung taong pinadala nila sa daig, nagtaas ng dignidad ng mga pulis na nakatayo dyan sa tabi. Nagtaas ng dignidad sa Armed Forces of the Philippines. Pinataas ang sweldo ninyo. Pero hindi natin naprotektahan, hindi nyo naprotektahan ng dating presidente. Tao po ba tayo? Nangingibabaw po sa atin ng kasamaan sa gobyerno ngayon. Pero marami po sa atin, katulad ng mga nagdadaan ng sasakyan, kontento lang sa araw-araw na buhay. Ang katwiran nila, kumakain naman kami tatlong beses sa isang araw, sapat na. Ang Pilipino, hanggang hindi nasasaktan, hindi tumudugo ang puso, hindi lumalaban. Kailangan mo ba natin masaktan maigi? Kailangan mo ba masaktan natin ang susunod na henerasyon? Yang sundalo, yang pulis, tumaas ang dignity nyo nung si President Duterte man naupo. Bakit ko nasabi? Yung mga kaibigan kong galit sa pulis, niyayakap nila mga pulis. Masyado silang proud. Dahil nung nakaupo ang dating presidente, visible po ang mga pulis sa kalsada. Kami man po nakaramdam ng safetyness sa kalsada. Sa lugar namin, sa Pasay, yan, pagmamalaki ko, yung Pasay na yan, na maraming adik, naging safe po ang Pasay. Yung mga takot umuwi sa gabi, nakakauwi ng gabi. Dahil nakaupo ay panatag sila. Dahil ang mga pulis nung time na yon, naging anghel. Ang mga sundalo nung time na yon, naging anghel. Ngayon, hindi natin lalahatin dahil marami ko mga kabrad na mga pulis. Pero sa nangyayari ngayon, nalalahat kayo. Masakit man tanggapin, nalalahat po kayo. Pati ang kasundaluhan, walang ginagawa. Bakit? Dahil sa binibigay ni Martin Romualdez na pera sa mismong puno ng kasundaluhan. Tama ba yan? Dahil lang sa pera, pinagpapalit ninyo ang dignity ninyo. Kung ngayon man makalusot kayo, hindi kayo makakalusot sa hatol ng Diyos sa darating na panahon. Tandaan nyo yan. Maraming mga tao na naniniwala na may Diyos. Maraming tao na naniniwala na may Diyos hanggang paniwala lang. Pero kung yan po isa sa puso natin, itatagos natin sa kaluluwa natin, hindi po tayo papanig sa kasamaan. Nakakaawa po yung bansa natin. Hindi po ako tumatayo dito para manggulo o para ano, para po sa susunod na henerasyon, magit pa po yung anak ko. Ang dami na po ang utang natin, patong-patong na, trilyon na. Nawala po yung gold reserve, ni hindi mapaliwanag ng ating presidente kung saan napunta. Bilyon-bilyon po ang flood control ngayon, ni-stop nila. Tama ba yan? Lahat na lang po hudas eh. Nakukuha na, tinutumbok na, malapit na, nasa pintuan na ng Malacanang. Yung pag-iimbestiga. Sumulpot lang yung Marines, yung ex-Marines, nakabaro ng mga kapulisan, kabaro ng mga men in uniform. Pasalamat nga kayo, meron kayong men in uniform na matapang, tumindig. Sumulpot na, bigla, maya-maya lang pinahinto na. Sino ho nagpahinto? Pinahinto ni Lacson, pinahunti ni Bulaga, ni Soto, pinahinto po ng mga koloko, yung mga school bukol. Siyempre mo, may utos na naman sa taas yan.
Kasi malapit na matumbok. Minsan, pag nagbabasa po ako sa social media, may mga tumatawa po pagka nag-aaya ng rally. Sabi ko, ano ba itong mga taong ito natatawa? Bakit to? Kasi ayaw nila maupo si BP Inday Sara. Ayaw nila. Tumitingin na po ang tao ngayon sa tao, hindi po sa kapakanan ng bansa. Napakasalbahin nyo. Yung po nagkakaang Trillion March, nakakahanga po ang dami sa EDSA, di po ba? Pero makikita mo, sino yung dumaan sa mga kalsada? Anti-corruption yung rally, pero makikita mo si Narisa Hontiveros, ang mga naglalakad, si Kiko Pangilinan, mga corrupt din po eh. Doon po nahahawa yung mga sosyalista, elitista, mga paburgis, mga eskwelahan na galing sa mayayaman, na ang iniidolo nila ay mga corrupt din. Pero syempre sinasabi nila, hindi sila corrupt. Sabi nga po sa Biblia, ang demonyo ay nagpapanggap ng anghel din. Mga kababayan, sa dami-dami ng gusto kong sasabihin, hindi po tayo matatapos. Pero sana po, mag-isip naman po tayo. Ilaban po natin yung bansa natin. Hindi natin ilaban kung sino yung susunod, kung ano man. Ilaban po natin yung bansa natin mula sa demonyong gobyerno na pinamumunuan ni Bongbong Marcos. Ako po, nag-campaign din kay katulad ni, sabi ni Miss Amor, nagkampanya din kami kay BBM. Hindi po ako maka-Marcos, pero solid po talagang sinuyod ko yung bahay-bahay sa Pasay para dalhin siya. Bakit? Gusto kong patunayan niya na mali yung bintang sa kanyang ama. Gusto kong patunayan niya. Pati kapatid ko na mga ganun din, graduate din ng mga magagandang paaralan, nagagalit sa akin, sira ulo daw ako, kinakampanya ko anak ng magnanakaw. Pero yung mga galit na galit noon sa anak ng magnanakaw na isang diktador, mga kaparean, simbahan, etc., ngayon sila yung mga tahimik. Yung mga sumisigaw sa kalsada dati na kahit na sinong presidente sumisigaw. Yan, sina Teddy, lahat sumisigaw. Yung mga lefties sumisigaw. Sa kahit na sinong presidente sumisigaw sila. Ngayon, tahimik sila. Sino ba po aasahan natin? Sundalo? Yung mga lefties na bayaran? Hinihikayat ko po yung mga kaliwa. Kung talagang makabayan kayo, panahon na po bumukas, magsama-sama tayo, tanggalin natin yung politika, tanggalin natin yung kulay. Kung hindi nyo kayang isigaw ang Bongbong Marcos dahil bayan kayo, yun ang problema ninyo. Hindi po kayo para sa bayan. Para po kayo sa isang demonyo. Sabi ko nga, hinahamon ko lahat na makabongbong. In public, kahit na ilang libo kayo, sabay-sabay kayo, kaya ko yung idebate. Bakit? Sabi nga po sa Ephesians 5:11, ang lagi kong tinatandaan to eh, always expose the bad things. Lagi mong isiwalat ang kasamaan.